Breaking news po mga kababayan. Nako po, SP Cayetano, rumesbak na dito sa Kayabangan ni Erwin Tuplok. Iisipin nyo naman mga kababayan hindi naman abogado. Nagfi-feeling na abogado. Sabihan ba naman na bibit-bitin daw niya si SP Cayetano at Marcoleta, kukwelyuhan, palalayasin, kung magsasagawa ng mga hearing-hearing sa Senado at ipapaaresto daw sa mga pulis dahil siya na daw ang lehitimo na Blue Ribbon Committee. Sila ang legit na legit. Sila ang kinakampihan at kinikilala ng palasyo. Aba mga kababayan, dito po, talagang niresbakan ni SP Cayetano. Diba kanina si Marcoleta, pinagsasampal itong kupal na Erwin Tulfo na ito sa sobrang kayabangan binasto si Caro Dante. Subukan mo nakwelyuhan si Marcoleta. Sabi ko nga sa'yo, inaamba mo pa lang yung kamay mo, baka natadyakan na yung mukha mo. Baka mamaya magbilang ka ng star na paikot-ikot sa ulo mo. Yan ang sabi ng galit-galit or galit na galit ng mga kababayan na suporter ni Caro Dante Marcoleta sa kayabangan ng tuplok na ito. Kaya mga kababayan ko, pakinggan po natin ang resback ni SP Cayetano, ang legit na Senate President ng Senado, ang legit na majority block, hindi gaya dito sa Gatchalian block, mga one bull to bull. Kaya mga kababayan, sabay-sabay po tayong manood dito sa banat ni SP Cayetano. Nanginginig na sa takot itong si Tuplok. Magaling lang sa mga chismisan, away sa lupa, away ng mga kabit-kabit na mga siman, kabit ni Commander, kabit ni kumpare at kumare. Kaya mga kababayan ko, tayo nang panoorin si SP Cayetano. Ito na po ang resback niya. Magugulat kayo. Imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So, i-break down po natin to para tanungin natin sa ating sarili, lalo po yung mga kabataan ngayon, na maaaring yung history ng Constitution na to ay mas buhay sa amin mga martial law babies in the sense that yung context. Pero I do know that the ideals, masasabi kong mas buhay sa inyo kasi kayo mga aktivista ngayon. So, let me first connect it with Jeremiah 29:11. Sabi sa Jeremiah 29:11, during the time na hirap po ang mga Hudyo sa kanilang pinagdadaanan, sa sunod-sunod na pag-uusig, struggles, sa pag-iisip na may Diyos pa ba tayo, inabando na ba tayo, may pag-asa pa ba tayo. You know, many of the things they felt, many of our people are feeling, no? But, and I like Jeremiah because he's a prophet na kinikilala ng Hudyo, ng Kristiyano at ng Muslim. Ayan mga kababayan ko, nako po, magugulat kayo dito. Tuloy pa natin. So Christians, di ba? Or actually kahit sino naman po na spiritual, di ba? May libro kayong sinusunod na sinasabi niyong holy. Hindi niyo pwedeng sabihin papel lang yan or salita lang yan. Yung bawat word diyan, kahit saan mo buksan, halimbawa nakalagay love, di ba? Halimbawa, bawat anuman ang word diyan, hindi lang po yan buhay. Hindi lang yan symbolic. It molds us into our identity. And yung identity po, for example, no, hindi mo pwedeng sabihin na si Juan de la Cruz ay isang Christian Filipino na mahal ang Diyos at mahal ang kapwa niya. Tapos ang ginagawa niya ay lahat ay labag sa loob ng Panginoon at ang ginagawa niya ay walang iba kundi pang-aapi sa kapwa.
So, hindi tugma sa kanyang identity ang kanyang values at principles. So, pag tinanong mo, ano ba talaga yung Juan de la Cruz? Ay, wala yan. Hindi makadiyos, hindi makatao. So, hindi yun yung talagang akala ni Juan de la Cruz na siya. Our identity tells us a lot of things, including where we will be, who we are, what our family will look like, what our community will look like, and eventually, it will form the national identity and will declare where we're going. So, pag sinabi natin, we're a Christian nation, pero number 2 tayo sa pinaka-corrupt, hindi talaga tayo Christian nation. Di ba? Pag sinabing ang ating bansa, mahal ang mahihirap, tapos hindi natin pinapagamot yung mga may sakit. Hindi po natin binibigyan ng living wage. Mata pobre ang ating society. So, pag sinabi natin we are a democratic nation, pero diktadorya ang umiiral o kung sino lang makapangyarihan ang nasusunod, then we're not a democratic nation. So let me give you a context from my point of view. So syempre nung 2022, I ran for the Senate ulit. Nag-observe lang ako. I was soul searching, if I can call it that, no? And of course, I had my own questions, di ba? Dahil yun nga, martial law baby ako. I was very supportive of Ferdinand Marcos Sr. Panahon po namin yung I was 13 years old, 12, 13 years old nung namatay si Senator Benigno Aquino. I did not really know who he was until he attempted to return and he was killed, no? 1984, na-elect ang aking ama bilang assemblyman ng Taguig, Pateros at Muntinlupa. That's my first pagkamulat or understanding of government. And then 1986, of course, is the EDSA revolution. And even a day before it started, kausap na namin ang tatay ko kasi gusto nga kaming paalisin at siya'y first time na nakita ko ang aking ama na umiiyak o lumuluha dahil he was ready to give his life kasi sabi niya, eto na yung panahon na kailangan lumabas lahat ng totoo. And as a 15-year-old teenager, I couldn't understand why someone has to give their life for truth. Kasi di ba mula sa pagkabata, basta eto tama, eto mali. Eto kasinungalingan, eto yung totoo. So we were taught from the start that you're always rewarded if you do what is right. Pag tama, may reward. Pag mali, may mapaparusahan ka or mayroon pong consequence. Diba? Kaya nga sabi nila, if you can't do the time, don't do the crime. No? But siguro yung sa murang edad, 15 years old, parang bakit nagpapaalam ang aking ama at bakit siya makukulong o bakit siya mapapatay kung ilalaban na yung totoo? Then the 4 days of EDSA unfolded. So here I am in 2022, 51 years old, naging konsehal, vice mayor, speaker of the House of Representatives, nahalal pangatlong beses sa Senado, naging Secretary of Foreign Affairs at iniisip ko, never again, pero nandito ulit. Pero I do believe na yung kasalanan ng ama, hindi naman kasalanan ng anak. And I do believe in democracy, meaning if ang nanalo ay isang taong hindi ko naman ka-close, I have to follow what people want or who they voted for. Diba? Kasi hindi pwedeng democracy tapos yung gusto mo lang. Dictatorship yon. You have to respect the will of the people. So in 2020... so let me go back. 2016, nung nanalo si President Duterte, I was asked informally by someone very close to the President, total hindi mo nakuha yung number 2, kunin mo na yung number 3. So sabi ko, anong number 3? Ikaw na mag-Senate President. So nung binubuo ko to, again, I believe in principles. I don't wanna live my life very arbitrarily, no? So, kung this is what President Duterte stood for, then dapat sundin ko yon. So, Senator Lacson and Senator Tito Soto came to me. Alan, 8 o 9 sila. 8 o 9. Mga kababayan, ang sinasabi lang ni SP Cayetano dito, yung nangyayari ngayon, mga kababayan, tignan nyo po. Silent martial law yung nangyayari. Pagka very critical ka po at vocal ka
lalong-lalo na yung mga kilala po na kritiko ng administrasyon, talagang pinapatahimik sila. Gaya ni Senador Marcoleta, sila Mike Defensor, sila Vice Mayor Harold Respicio, sila General Romeo Poquis na kinakasuhan sila. So ngayon mga kababayan, ito yung summary o senaryo at naratibo ni SP Cayetano gaya nitong bending dalo na ito na si Erwin Tulfo na sumasabog sa galit at tila guilty ang itsura bibit-bitin daw niya at kwekwelyuhan si Marcoleta at SP Cayetano pag nagsagawa ng paghihiring-hiringan daw sa Senado na akala mo nagbebenta ng live selling sa FB. Tignan nyo mga kababayan, ganyan po ang ginagawa ng bending dalo. Talagang pipilitin nila na guluhin ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee na ang legit na SP ay si SP Cayetano at legit na Blue Ribbon Committee Chairman si Pia Cayetano at ang subcommittee ng BRC Chairman si Marcoleta. Ang mga nasasangkot po mga kababayan na mga politiko at mga personalidad, itong si Erwin Tulfo at mga malulupit na mga kilalang pangalan na leader ng ating bansa. Nandiyan sila Tito Soto, mga congressman, mga kababayan, Benny Abante, Terry Ridon, Franz Castro, Jerbil Luistro, sila Janet Garin, kung sino-sino pa, mga kababayan. Nako po, talagang pilit nilang pagtatakpan ito. Kaya sabi ni SP Cayetano, ito pong pasabog niya. Magbuo ka lang ng 4, I think siyam sila, magbuo ka ng 4, 13 na tayo. Pero sa siyam, ito yung kami. And nung tinitignan ko, for example, he wanted to be chairman ng public order, which is forte naman niya. Basta isa-isa tinitignan ko at sabi ko, mukhang pag tinanggap ko to, mabuti for me. Pero baka under the gun ka agad ang ating Pangulo sa lahat ng gusto niyang gawin. And I'm not talking about Senator Lacson lang, but many. Kasi nga, ang dami ng, for example, nasabi ni Pangulong Duterte, unahin ang sweldo ng pulis at military doblehin. But there are many senators, including Senator Lacson, who said na kailangan lahat, hindi pwedeng sila lang. So there are things like that, no? Then I found out they were talking to Senator Drilon, who was the Senate President then, and kung sasama din, ibibigay yung Committee on Justice kay Senator De Lima, na alam kong gagamitin lang niya para siraan ang ating Pangulo dahil ilang taon siyang chairperson ng Human Rights Commission at ilang taon din siyang Secretary of Justice, pero hindi naman niya kinasuhan ang dating Pangulo. So sabi ko, i-offer nyo sa akin yan, pero isusubo nyo ito. Hindi ko po tinanggap. It was painful po because nga ako po ang kasama ng Pangulo, pinaglalaban ko at pinorma ko yung Senate majority ko to be supportive. But Senator Coco and Senator Tito said independent Senate, kailangan walang impluwensya ang Malacanang, etc., etc. So the rest is history, but that's my first point, no? Tinanggihan ko yon on the matter of principle, hindi ko nakuha. Fast forward 2025, nung nanalo na po sila Senator Lacson, Senator Tito, Senator Bam, Senator Kiko, etc., kinontak ako ng isang malapit sa Pangulo, etc., at sinabi kung hindi matatanggal si Cheese, ako na lang. No, walang basbas ng Malacanang to, pero ang kausap sila Senator Tito, etc. And it happened a second time nung uusapan namin yung tungkol sa Commission on Appointments. Sinabi sa akin ni Senator Loren yun, na alam mo naman kung anong offer. Sabi ko, guys, para kung kapatid na si Cheese, marami na rin kaming beses na magkalaban, but we promise each other to pray together, consult each other, move forward each other. So, naintindihan ko karamdaman nyo, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya. I can't do that, no? So, tinanggihan ko ulit. Okay. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na, ginamit na yung Blue Ribbon,
may mga pinagtakpan sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito yung basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo 'yon, ha. Ayan mga kababayan. So ngayon, iparinig lang natin uli itong pagbabanta ni Erwin Tulfo ha. Sa mga hindi pa nakarinig dyan ha, ito po, pakinggan po natin. Malupit po ito mga kababayan. Super yabang itong tuplok na ito. Naku po, magugulat kay tuplok. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si tuplok. Pakinggan nyo po ha, mga kababayan ko ha. Naku po, magugulat kayo. Ito po si tuplok mga kababayan. Nagbabanta po na talagang ipapaaresto si SP Cayetano at Marcoleta. Kaya sabi nga ni SP Cayetano, nako po, nagsabwatan ng mga ito para makipag-connect dito sa kay Ngagba. Nako, panoorin natin. Ito po. Ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. Wow! I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Wow. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. O mga kababayan, narinig nyo po ang kabastusan ng bibig nito. Kwekwelyuhan, bibit-biting kita, palalayasin kita, kwekwelyuhan kita, kung ano pang bubugbog. Diba? Tila gusto niyang mangbugbog yung bastos na bunganga nito Dahil ako, ang legitimate na Blue Ribbon Committee Chairman, wow, bending dalo, nagagalit na, nagbabanta na. Ito na ba yung mga Tulfo na hinangaan natin nung araw? Mga kababayan, na bawat araw ay gumigiba ng mga politiko ito. Araw-araw, ginagawang palaman ng pandesal at ginagawang kape itong sila Risa, Trillanes at Kiko na binabanatan at sinasabi na mga bobo at mga tanga at mga demonyo at mga ugok. At bumoto tayo ng magagaling at matatalino na nakakaalam ng batas. O ngayon mga kababayan na sila ang nakaupo, bending dalo na ang nangyayari. Nako po. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. We're inviting them, pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason, Wow, mga kababayan, akala mo untouchable na itong si Tuplok na ito. Ang galing ni Tuplok mga kababayan. Talagang akala mo. 'Di ba mga kababayan ko, 'di ba? Ano masasabi nyo dito? Akala nyo talaga yung akala nyo talaga untouchable na mga kababayan, feeling na ito. Naku po, ituloy pa natin ito. Anong banat ni SP Cayetano dito? Naku, nagkasabuatan pala. O isa na rito si Erwin Tuplok na pinagtatakpan at talagang feeling bida-bida pa. Ayaw niyang maituloy ang pag-iimbestiga ng 18 Marines. Dahil nga unang-una ang pangalan niya sa listahan na nakakobra ng 6 na maleta. Naku po, bistado ang kawatan. Wala pa wala pa atang 18 noon yung Marines. So, ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya, tapos nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa. No? But, kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So, when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila.
Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na witness ko mismo dahil sa harap ko, tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swears, wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero doon sa dalawa, or at least kay Senator Joel yung witness na yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren, kami tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang, no? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create the crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict. Ayan, mga kababayan ko. Kaya mag-comment po kayo anong masasabi nyo dito. Talagang connivance po. At talagang very well organized. Yung mga Maleta Group. Yung mga Bendalo. Nakita nyo naman mga kababayan talagang makikita natin sa kanilang mga muka na talagang gagawin lahat nila para hindi maituloy itong usapin ng flood control. Mga kababayan, kayo na humusga. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Bigyan nyo ng isang like, isang share at isang subscribe mga kababayan. Salamat po at i-comment kung saang lugar po kayo at random po tayong magsa-shoutout. Okay po, shoutout sa inyong lahat mga kababayan na buhay.